Magandang hapon, Ginoo George at mga kamag-aral. Ang tatalakayin natin ay tungkol sa consumption at saving function. Ano ang consumption at savings functions? Ito ay nagpapaliwanag kung paano hinahati ang kabuuang kita sa pagkonsumo at pag-iimpok at pagbabago ng gawi ng anumang sektor, sambahayan at bahay kalakal at pamahalaan sa pagkonsumo ay nasasalamin at pagbabago ng pag-iimpok. Ito ay mahalaga sa ekonomiya. Bakit? Dahil sa pag-uugnayag ng kita, pagkonsumo at pag-iimpok para malaman kung gaano karami ang gagawing produksyon ng bansa. Ang pagkonsumo at pag-iimpok ay may malaking epekto sa takbo ng ekonomiya. Samantala, ang consumer-oriented naman ang kagustuhan, hilig at panlasa ng mga mamimili ang batayan sa paglikha ng mga produkto at serbisyo. Inaalam din kung ilang bahagi ng kita ng tao ang ilalaan sa pagkonsumo at pag-iimpok upang gawing batayan ng dami ng produkto at serbisyo na gagawin. Na consumption function. Ang consumption function ay nagpapakita ng relasyon ng pagkonsumo at kita. Ang pagkonsumo ay ginagawa ng lahat ng tao at pamahalaan. Sa paikot ang daloy ng produkto at serbisyo na ang pagkonsumo ng sambahayan ay depende sa kitang tinatanggap. Kapag ang lahat ng kinita ng sambahayan ay ginamit sa pagkonsumo, nagiging balanse ang ekonomiya. Ano ang kita? Ang kita ay isang salik na nakaka-impluwensya sa pagkonsumo ng tao. Kapag tumanggap ng malaking kita ang tao, malaki rin ang gastos sa pagkonsumo. Ang kita inuuri bilang personal income at disposable income. Ang personal income ay kabuuang kita na tinatanggap ng tao. Samantala, ang disposable personal income ay ang kita na handang gastusin matapos tanggalin ang mga babayaran tulad ng buwis. Ano ang APC? Ang APC naman ay ang tumatalakay sa relasyon ng pagtaas ng pagkonsumo ng tao sa bawat pagtaas ng kabuuang kita. Malalaman kung gaano kalaki o kaliit ang ilalaan sa pagkonsumo ng sambahayan sa bawat kita na tatanggap. Ang MPC ay naglalarawan ng pagbabago ng pagkonsumo sa bawat pagbabago ng kita. Para malaman ang MPC ay ginagamit ang formulang triangle C at triangle Y. S2 minus S1 at Y2 minus Y1. Sa formulang ito ang ginagamit upang malaman ang MPC at ang ibig sabihin ng MPC ay marginal propensity to consume. Samantala, ang APC naman ay average propensity to consume. Ito ang mga formula kung paano kunin ang C, S, Y, triangle C, triangle S, APC, APS, MPC, at MPS. Ano ang savings functions? Ang savings functions ay ang impok o savings ay kita na hindi ginastos sa kasalukuyang pagkagagastusan. Ito ang pagtatabi ng ilang bahagi ng kita para sa hinaharap. Ang APS ay ito ang nagpapaliwanag ukol sa relasyon ng pagtaas ng pag-iimpok at sa pagtaas ng kita. Samantala, ang APS naman ay nagpapaliwanag ng bawat pagbabago ng pag-iimpok sa bawat pagbabago ng kita. At dito nagtatapos ang aking talakayan tungkol sa consumption at savings functions.